Los Angeles Lakers binabantayan ngayon ang dalawang guards na maaari nilang kunin sa free agency, pero bago yan, habang naghahanda naman ang Lakers para sa susunod na season, isa sa kanilang pangunahing layunin ang magdagdag ng lakas sa kanilang center position. Ayon sa mga ulat, nakipag-usap na ang Lakers sa dating center nilang si Brook Lopez na magiging unrestricted free agent ngayong off-season. Matapos kasi ang maagang exit ng Lakers sa 2025 playoffs, malinaw na kailangan ng koponan ng mas matibay at may tamang sukat na center para suportahan ang kanilang lineup. Ngunit dahil limitado ang cap space, kailangang maging malikhain si GM Rob Pelinka at ang front office para makuha ang kanilang target. Si Lopez nga ay 37 years old na at hindi pa rin nawawala ang galing. Sa huling season niya kasama ang Milwaukee Bucks, nag-average siya ng 13 points, 5 rebounds at 1.8 assists sa loob ng 80 games. Bagamat malaki ang interes ng iba pang teams, ayon sa isang NBA executive, siguradong nakipag-usap na ang Lakers kay Lopez. Nagsimula si Lopez sa Milwaukee Bucks noong 2023 sa isang 2-year $48 million contract matapos hindi mapili ang Lakers noon. Ngayon, posibleng magbago ang kanyang destinasyon sa susunod na season kung sakaling mag-move ang veteran center. Kayo mga idol, ano sa tingin nyo? Makakatulong ba si Brook Lopez sa Lakers sa susunod na season? Samantala, isang makasaysayang eksena naman ang nasaksihan ng ilang fans at personnel nang dumalo si Davis sa Pro Day event ng Lakers, kung saan present din sina Lakers GM Rob Pelinka at Mavericks GM Nico Harrison. Nakasuot pa si Davis ng Mavericks cap habang pinapanood ang ilang draft prospects tulad ni Kaman Malwatch, Walter Clayton at Hansen Yang. Matatanda ang naging sentro ng isang blockbuster trade si Davis noong Pebrero sa isang swap na nagdala kay Luka Doncic sa Lakers, isang trade na hindi inasahan ng karamihan at nagbago sa direksyon ng parehong franchise. Bagamat maaga ring natapos ang kampanya ng Lakers ngayong taon matapos matalo sa Timberwolves sa first round, malinaw na ang atensyon ng koponan ay nakatuon na sa pagbabalik sa forma sa 2025-26 season. May iisang draft pick lang sila sa darating na NBA draft. Ito nga ay ang number 55 overall, pero inaasahan ang malalaking galawan ngayong off-season. Si Davis nga ay 32 years old, na isa sa pinakarespetadong big man sa kasaysayan ng Lakers. Tumagal siya ng mahigit 5 taon sa prangkisa, naging bahagi ng 2020 championship run, at nakakuha ng 4 na All-Star selections habang suot ang purple and gold. Isa rin siya sa 8 manlalaro sa kasaysayan ng NBA na may NBA title, NCAA championship at Olympic gold. Ang pagbabalik niya sa Lakers facility ay tila paalala sa fans ng kung gaano kalalim ang kontribusyon niya sa prangkisa, at maaaring pahiwatig na ang legacy niya sa LA ay mananatiling buhay kahit anong jersey pa ang suot niya ngayon. Kayo mga idol, ano ang masasabi niyo sa muling pagbisita ni Anthony Davis sa Lakers facility? Alaala lang ba ito ng mga nagdaang panahon o may mas malalim na ibig sabihin? Samantala, habang inihahanda ng Los Angeles Lakers ang kanilang off-season na nakatuon kay Luka Doncic at LeBron James, lumalabas na posibleng target ng koponan ang dalawang guards na may NBA experience, sina DeAnthony Melton at Dante Exum. Sa isang episode ng podcast na Buhas Black, binanggit ni NBA insider Jovan Buha mula sa The Athletic ang pangalan ni Melton, dating Golden State Warriors guard, bilang isang magandang option lalo na kung maaring makuha sa veteran minimum contract. Kasama rin sa mga nabanggit si Dante Exum, na dati ring client ng Lakers GM Rob Pelinka. Ayon kay Buha, kahit may risk na dala si Melton dahil sa injury niya, isang ACL tear na naranasan niya matapos maglaro ng 6 na laro para sa Warriors ngayong season, may malaking upside pa rin siya lalo na sa murang kontrata. Isa siya sa mga nangungunang defensive players ng Warriors bago ang injury, kaya may potensyal siyang maging solid rotation player sa Lakers. Sa 6 na laro nga ni Melton sa Warriors ngayong season, may average siyang 10.3 points, 3.3 rebounds, 2.8 assists at 1.2 steals, habang nagpaputok ng 40.7% mula sa field at 37.1% sa 3-point line. Habang si Exum naman ay kilala bilang mahusay na reserve guard. Naglaro siya para sa Dallas Mavericks noong 2024 NBA Finals at may magandang chemistry kay Luka Doncic na pwede nilang gamitin para sa depth sa backcourt ng Lakers. Si Exum naman ay nag-average ng 8.7 points, 2.8 assists at 1.6 rebounds sa 20 games niya para sa Mavericks ngayong season, na may mataas na shooting percentage sa field at 3-point range. Matapos kasi ang unang round playoff exit laban sa Minnesota Timberwolves, inaasahang gagawa ng malalaking pagbabago ang Lakers sa roster nila ngayong off-season. Dahil kailangan nila ng mas malalim na backcourt, malaki ang posibilidad na maging parte ng plano nina LeBron at Luka sina Melton at Exum. Kayo mga idol, ano ang tingin nyo sa posibilidad na maging bahagi ng Lakers sina DeAnthony Melton at Dante Exum? Sapat ba sila para palakasin ang backcourt ng koponan? Huwag kalimutang mag-like, share at subscribe para sa mas marami pang NBA updates.